I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barriers, no oppositions, and no limitation can block the blessings that flows from His presence. I declare that as I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go, my life is marked by honor and prosperity and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor follows me all the days of my life. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. At sa iyong pag-upo, sabihan mo ang katabi mo, pabanal ka ng pabanal. Pabuti ka ng pabuti. Pa-level up ka ng pa-level up. Praise the Lord. You may now be seated. Ayan, so talagang napakabuti ni Lord. Amen. And katulad nung nasabi ko kanina, tayo ay papasok sa, nakapasok na pala sa buwan ng Abril. And tunay na napakabuti ng ating Diyos. Tayo lahat ay magsitayo. Hindi ko maintindihan yung minomostra ni Jane. Sabi ko, hindi ba maganda sa damit ko? Ang sabi niya, armor of God. Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jane. Okay, so let us recite Luke chapter 4, verses 18 to 19. At the count of 3, 1, 2, 3, begin. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Praise the Lord. Let's put on the full armor of God. I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the blood of our Lord and Savior, Jesus Christ, and filled with the sovereign Holy Spirit. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Wow! Kayo ay makakaupo na. Ayan. Alam niyo, ganyan talaga sa church. Diba? Tatayo, uupo, tatawa, iiyak, papalakpak. Yan, ganyan ang church. Okay? So tunay na napakabuti ng ating Diyos. At ngayong umagang ito, tayo ay pumasok na sa ating new theme and new season, new month. At ang ating theme for this month is Good and Faithful Steward. Okay? So, alam nyo, this topic is very, very important. Napaka-importante ng topic na ito. And ngayong araw na ito, ngayong oras na to, gusto ko lang kayo talagang kausapin. Ayokong magsisisermon, o ayokong kung ano-anong sabihin ko dito. I just really want to talk to you. Alam nyo, kailangan maintindihan natin ang good and faithful stewardship. Lahat tayo, maging yung kasama natin sa online. Ang sabi ng salita ng Diyos, God cannot be mocked. Okay? We will reap what we sow. Lahat daw ng ating itinanim, aanihin natin yan. At pag sinabi nating itinanim, mabuti o masama na ating itinanim, yan daw ay babalik sa atin. Alam nyo pa ang isang maganda pagdating sa pagtatanim? Sino dito yung nakapunta ka na sa bukid? At Maris Mindoro?
Aklan. Ayan. Sino pa? Yung mga nakakita. Ayan. Syempre, si Jing, sa ano to? Bicol. Ay naman talaga. Ikaw, Jen, saan ka? Ha? Bicol ka din. Ayan. Con, ikaw? Tarlac. Ayan. Si Connie ay may lupain sa Tarlac. Ha? Matindi ang ano niyan, kayamanang lupa ni Connie sa Tarlac. Ha? At one day magkakaroon ng church doon. Amen. Ayan. Ako po kasi, ah, lumaki po ako ng may nasilayan ko ang talagang first hand, may bukid yung lolo ko. Diyan yan sa Bulacan. San Rafael, Bulacan. And kapag ka kami ay, nung mga bata pa kami, kapag ka kami ay bakasyon, di ba pag bakasyon, palitan. Ang ginagawa ng magulang ko, kami magkakapatid, pinagpapalitan nila sa Batangas. Kunyari, ngayong taon na to, sa Batangas kami nagbakasyon. Sa susunod naman na taon, sa Bulacan. Yan. So, ganun yung ginagawa nila tatay, nila nanay, para kami, magkakapatid, ay makasama naman namin yung aming mga lolo, lola, at saka yung mga pinsan-pinsan namin. At alam nyo ba, kapag kami ay napupunta ng Bulacan, Ah, nung bata kasi ako, pag baka alam kong Bulacan yung pasyal, medyo nalulungkot ako. Kasi ang bahay ng lolo ko doon, nasa gitna ng bukid. Tapos, ang bago ako makakita ng kapitbahay, malayo talaga. As in, napakalayo ng lalakarin. Ang sabi nga ng lolo ko, tuwing pupunta siya doon, pupunta ako ng bayan. Ayan, pupunta daw siya ng bayan. Pagka mamamalengke o kung bibili ng kung ano-ano. Kaya pag alam ko na pag sinabi nila tatay, pupunta na kayo ng Bulacan, mag-empak na kayo. Sabi ko, naku, punta na naman ako Bulacan. Kasi wala naman akong choice. Hindi naman kasi ako pwedeng magreklamo, di ba? Pero alam ko, pag pumunta ako doon, andun ako sa gitna ng bukid. Ito pa, walang kuryente. Wala talaga kuryente. Ha? Ano kami sa gitna ng bukid, walang kuryente. Pero alam niyo, maganda sa bukid, ang daming pagkain. Kasi yung lola ko at lolo ko, di ba may bukid sila? Tapos, yung bukid nila, nandun sila sa gitna ng bukid. Tapos, yung bahay nila, palibot yan ng mga puno ng iba't iba. May saging, may mangga, kung ano-anong pruta sa paligid. Tapos, ang lola ko, meron pa siyang parang fish pond. Yung fish pond niya na yon, meron namang mga isda doon. So basically, hindi ka talaga magugutom, andun ka lang, kasi ang dami na ring manok. Ayun. So, nag-enjoy lang akong ikwento sa inyong aking nakaraan. Pero alam niyo, ang natutunan ko dito, kasi nakita ko rin kung paano sila magtanim. Pag nagtanim sila, di ba, hinuhukay yan. Pagkahukay, kasi ngayon modern way of planting na, pero nung araw hinuhukay. Tapos kapag kaano, yung palay, binubuhos nilang ganon. Binubuhos nila. And alam niyo, ako tuwan-tuwa ako kasi pag nakikita ko yun, unti-unting sumisibol. At alam niyo ba, ang isang butil ng palay, pagkayan ay namunga, ay nako, ang dami. Mahirap bilangin. Yumuyuko pa yan sa sobrang dami ng butil ng palay. So, ganun palagi ang principle. Pag may inihasik ka, may aanihin ka. At ang isang butil na inihasik mo, nako, ang dami niyang bungang ibabalik sa'yo. Kaya mag-iingat tayong lahat kung ano ang itinatanim natin. Yan ba ay mabuti o masama? Kasi remember, pag nagtanim ka ng isang masamang itinanim mo, aani ng higit-higit. Kaya dapat ganun. Pag alam niyo sa buhay natin, lahat tayo, walang exception, kasama ako. You should always watch yourself. Kasi pagtanim ka ng isang kasinungalingan, ilang kasinungalingan ang babalik sa'yo niyan, di ba? Sa kanila, hindi sa atin, di ba? Ang maganda yung magtatanim ka talaga ng katapatan sa Diyos. Magtatanim ka ng mga bubuti, di ba? Ang paghasik, ano yan eh,
isang ugali na kapag ka natutunan natin, hindi ka mawawalan. Are you with me, church? That's the principle. Okay? And you know what? To be a good and faithful steward of God, we need to be reliable. Come on, church. Say it with me. Reliable. Yan. Reliable. Doon ulit tayo sa aming bukid. Sa aming bukid, meron ang lolo ko na katiwala. Yung katiwala niya na yun, hindi niya na yun binabantayan. Basta sinabi niya lang, ito ang gagawin mo, tapos ang lolo ko, matutulog na. Sabi ko nga nung bata, si lolo, talagang wala siyang pakialam. Basta sinabi niya dun sa tao niya na yun, matutulog na siya. Kampante na siya. Tapos sabi sa akin ng lolo ko, sabi ko, alam mo apo, sabi niyang ganun, yan, yung tauhan niya na yun, hindi reliable ang word niya eh. Tagalog din. Katiwa-tiwala yan, sabi niyang ganun. Lahat ng sinabi ko dyan, gagawin niya. Yun, matindi, di ba? Ibig sabihin, reliable. Hindi mo kailangan bantayan. Hindi mo kailangan isa-isahin kasi alam mo, it's done. Yan, di ba? Naalala ko si Pastora Jessie Ann ng Christ Darakaitian. Sabi niya sa akin before, Pastora, sabi niya, kasi before, di ba, galing sila sa ibang church, and then napunta sila ulit sa atin. Sabi niya, Pastora, count me in. Sabi niya, when you say something to me, consider it done. Ko, wow, di ba? That is reliability, di ba? When you say something to me, consider it done. Wow. Amen? Ngayon, bakit ganito yung gusto natin? O bakit ganito yung dapat na maging ugali natin? Christians, in pertains to our relationship with God and even pertaining to our relationship to others. A reliable person does what they say. Not once, not occasionally, but every time. Yan ang taong reliable. Lahat ng kanyang sinasabi, ginagawa niya. Their word becomes a covenant and their actions prove it. You can trust them because they refuse to compromise values even when it costs them. Even if it costs them. They show up not only in moments of convenience, but especially in times of crisis. Their presence is a promise fulfilled. Yan, ganyan ang tinatawag na reliable person. Alam nyo, si Daddy Bishop nyo, kapag may sinabi yan, pagka sinabi niyan, gagawin niya talaga. Meron, naalala ko, nagkaroon niya ng isang commitment. Tapos, yung commitment niya na yon doon sa mga tao na yun, sa mga kasama niya yon, talagang, he really showed up. Kahit minsan, naalala ko noon, masama pa yung pakiramdam niya. Pero sabi niya, I have to go. Sabi ko, kaso, hindi maganda yung pakiramdam niyo eh. Yung pakiramdam eh. Sabi niya, hindi, kaya ko. Naka-oo na kasi ako. Wow. Diba? Yung mga ganun ba? Yung pag pinramis mo, pag sinabi mo, yun na yun. Ganun ba ang tingin ng ibang tao sa atin? Yung bang pag sinabi mo, sasabihin ng mga tao, okay na yan. Tapos na yan. Sinabi niya na yun. Di ba? Pupunta ako dyan. Pupunta yun. Wala pa pupunta yun. Kasi sinabi niya, pupunta siya. Di ba? Maaring nagkaroon lang ng aberya, pero pupunta yun kasi sinabi niya. Wow. Amen? Dapat ganun tayo, 'di ba? Ganung klaseng tao tayo, ganung klaseng Kristiyano tayo. In the book of Matthew chapter 25 verses 21 to 20 to 21, ang sabi diyan, the man who had received the 5 talents brought the other 5. At ang sabi niya, Master, naalala niyo to? Yung sa binigyan ng Panginoon, is a parable about doon sa mga good stewardship na binigyan ng mga talent. Oh, by the way, 1 talent in their time is equivalent to 3 to 4 million in our day today. Okay? Ang sabi dito, Master, he said, you entrusted me with 5 talents. Sabi niya, see, I have gained 5 more.
And then his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Okay? And then another one, okay? Another one naman in verse 25. Okay. So, naipasok ba natin yung verse 25? Yan. So, ang sabi ng verse 25, okay. Ang sabi dyan, "So, I was afraid and went out and hide your..." Okay, so I will be just be reading, ha? Okay, so I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, "You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with a banker, and at my coming I would have received back my own with interest. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents." Okay? Yan ang sabi dyan. Okay? This is about the parable of the talents. Itong ating pinag-aralan or mga napag-aralan or mga binigkas na mga verses today is about good stewardship. Can you say it with me? Good stewardship. Ang ating Panginoon, binigyan tayo ng iba't ibang talento, iba't ibang kakayanan, mga kayamanan ng mundong ito. Binigyan tayo ng Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng pamilya na mayroon tayo, sa mga magulang, mga anak na mayroon tayo. Alam nyo ba na lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos, tinitingnan niya yan. Paano natin ito hinahandle? Paano natin ito ginagamit? Ha? Paano natin ito pinapangasiwaan? Yun ang pinapatungkuyan dyan. Yung iba daw binigyan ng 5 talents. Ano pagbalik niya? Nagsusulit talaga sa Panginoon. Church, one day, sabihin natin, one day, haharap tayong lahat sa Diyos. Pagka tinignan ng Panginoon, ito yung binigay ko sa iyo, anak ko, anong ginawa mo dyan? Diba? Ibinagyan kita ng sandamakmak na talento. Diba? Kaya mong mag-drums, mag-gitara, kumanta, mag-keyboard. Diba? Anong ginawa mo? Diba? Pinagkalooban kita ng milyon-milyong pera, Alex, sabi ni Lord sa iyo. Diba? Anong ginawa mo? Diba? And this is an eye-opener for all of us. Yung iba sa atin, binigyan ka ng napakagwapong itsura. Napakagandang itsura. Diba? Anong ginawa mo dyan sa kagwapuhan mo? Ha, JM? Ha? Katalinuhan mo, Sam. Ha? Anong ginawa mo dyan? And mind you, magsusulit tayong lahat sa Panginoon. Ha? Dapat makita ni Lord, pambihira, di ba? Binigyan ko to ng, kunyari, binigyan ko to ng 1,000,000. Grabe, di ba? Ininvest in the kingdom of God. Hinawakang maigi, di ba? Pinatubo. Wow. Alam mo, sabi ni Lord, bibigyan ka pa niya ulit ng higit pa. Hallelujah. Amen? Amen? Kaya pag iniingatan mo, yung mga pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, ginagamit mo sa tama ng maayos, anong sabi ni Lord? Dodoblihin niya to. Hallelujah. Can you hear it? Can you hear it? Ha? Nakita niyo yung 5 talents? Anong ginawa niya? Ginawang 10 talents. Doblehin mo yan. Bigay mo sa kanya. Yung walang ginawa, tinago. Walang pakinabang. Anong ginawa ng master? Kunin mo. Kunin mo. Ibigay mo dun sa madami na. Hallelujah. Kaya pala ang gumagaling, lalong gumagaling.
Amen? Ang malakas, lalong lumalakas. Amen? Ang mayaman, lalong yumayaman. Amen? Good steward. Are you with me, church? Amen? Ang maganda, hindi pa huli ang lahat. Amen? Pwede pa tayong makabawi. Amen? Pwede pa nating ayusin ang lahat. A reliable person is not simply someone who shows up. It is someone who embodies goodness and faithfulness as a steward. These two qualities from the twin are the twin pillar of reliability. And when they are fused together, they create a life that others can trust, depend on, and follow. Wow. Alam niyo ang maganda, kapag ka pinag-ayos natin ang ating buhay, tayo ay magiging example to the next generation to come. Maaring ikaw ay single ngayon, alam mo ba, pag pinag-ayos mo yung buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi nga yung 5, dodoblehin niya yung talent, di ba? Amen. So pag inayos natin at pinakita natin kay Lord that we are a reliable servant of God. Kung ano yung pinagkatiwala sa atin ni Lord, dodoblehin niya ng Panginoon. Alam mo ang mangyayari, magiging example tayo sa mga next generation to come. Kung ikaw ay single sa mga kapatid mo, kapitbahay mo, kung ikaw ay may anak, sa susunod mong henerasyon, sa iyong mga anak, tutularan ka nila. Amen? Sino dito yung gusto mo yung next generation? Grabe, God-fearing ka na, pero mas matindi yung next generation mo. Amen? Hallelujah. Amen? Come on, let's say, I receive. Praise the Lord. Amen? Kailangan daw tayo ay ma-embodied ng goodness and faithfulness. Lagi niyong tatandaan na goodness and faithfulness. Come on, say PB, goodness and faithfulness. Sabi ko nga sa inyo, God cannot be mocked. Hindi natin maiisahan si Lord. Hindi natin malulugi si Lord. Hindi tayo makakalusot sa Diyos. Sa tao pwede, pero kay Lord, never. Amen? At alam nyo, ang maganda sa Panginoon, we cannot outgive God. Ganyan si Lord. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ayaw ni Lord ng may utang. Di ba? Pag nagbigay ka sa Panginoon, ibabalik niya yan. Lalo na yung pagbibigay ng may katapatan, naku, grabe. God honors it. Lalo na kung may kasamang sacrifice, yung bang pagiging tapat mo sa Panginoon, it cost you everything. Ay, nako. Tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo. Amen? Pero tatandaan nyo, alam ng Panginoon lahat yan. Kung tayo ay mandaraya sa Panginoon, kita ni Lord. At alam nyo, makikita rin yan sa buhay natin. Amen? Ganon ang ating Diyos. Pag-usapan muna natin yung goodness. When it say goodness, competence in action, it means excellence. Okay? A reliable steward must be competent, skilled, and effective in what they do. It is not enough to have good intention. Maganda yung may good intention, but it's not enough. One must also have the capacity to deliver results. When a person is good, they handle responsibilities with precision, wisdom, and care. Okay? Their work, listen their work reflects diligence, creativity, and mastery. People trust a steward who demonstrates competence because they know task will be delivered. Okay? Praise the Lord. Completed with passion and excellence. Ganun, di ba? Pag lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, kahit para sa kapwa natin, di ba? Sa mga mothers, di ba? Tuwing nagluluto ka, naglilinis, di ba? Dapat good, competent. Dapat you will do your best, di ba? Tingnan nyo dito sa atin, sa church natin, di ba?
Dapat excellent. When it comes to cleanliness, dapat excellent, 'di ba? Kaya nga tayo dito, 'di ba? Nako, salamat sa buhay ni Tony, 'di ba? Ni Tita Aleli, 'di ba? Ni June, grabe, 'di ba? Sino pa? Si Vange, si Lan, 'di ba? We need people who cared enough and who yung faithfully doing the task. 'Di ba? Example na natin yung mga tao dito sa church. For example, si Charles naman, 'di ba? Naatasan siya na mag-lead ng multimedia. Tingnan niyo, nakikita niyo ba yung live natin? 'Di ba may papangalan pa yan sa baba? Sunday, okay, soaking night. Pwede namang wala na lang eh. Pindutin mo na lang yan diyan, Charles. Tapos na, 'di ba? Pero bakit ang daming camera? Napansin niyo ba may camera, may sariling camera si MJ, may sariling camera dito yung drummer, 'di ba? Iba-ibang camera, minsan meron pa diyan, 'di ba? Tapos 'di ba meron pa tayong mga iba't ibang mga ginagamit. Tapos bakit yung audio natin kailangan clear, kailangan maayos kasi ginagawa natin ito lahat para kay Lord. Are you with me, church? Lahat ng ginagawa natin. Even as we are serving the earthly master, anong sabi nga ng Panginoon, di ba? Serve as if you are serving me. Ganun ang gusto ng Panginoon. Dapat palaging excellent. Amen? Kaya sa pagpunta natin dito sa church, dapat excellent tayo, di ba? Wear your best dress, di ba? Ano yung pinakamabangong pabango mo, gamitin mo, di ba? Pinakamagandang headband mo, di ba? Gamitin mo. Bakit? Haharap ka sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Amen? Pag pumunta ka nga lang kay presidente, kay mayor, wag na, kay kapitan nga lang, di ba? Aayusin natin yung sarili natin. How much more sa harapan ng ating Diyos. Amen? Be excellent. Kanta, be excellent in what is good. Be innocent of evil too. Okay, yan. Panahon ko yan. Okay? So we need to do that. Okay? Faithfulness. Punta tayo sa faithfulness. By the way, yung goodness, ganito yun. Pwede mong sabihin, hindi ako ganun kagaling. Gagaling ka din. Di ba? Gawin mo lang ng maayos. Di ba sa school natin dati, meron talaga mga pang first honor talaga to eh, di ba? Palagi talagang first honor to eh, di ba? Pero alam mo ba, wag mo sabihin ko lelat ka kasi pag pinagbuti mo ng pinagbuti, raranggo ka rin. Amen ba? Pagbutihin mo, wag mo sabihin, hindi ko kasi kaya yan, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. Di gawin mo yung kaya mo at galingan mo doon sa kaya mong gawin. Amen? Amen ba? Di ba? Lahat tayo, may mga ginagawa tayo para sa Panginoon, di gawin mo. Covenant leader ka. Seryosohin mo yung covenant group mo. Huwag kang a-absent ng walang talagang importante o kagimbal-gimbal na dahilan. Di ba? Kung ikaw ay covenant member, ay ayusin mo yung pagdalo mo. Amen? Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, may bunga at bunga. At pag nakita ni Lord na inaayos natin lahat, excellent para sa Kanya. Ultimo, pagmamap, Tony, si Tony, alam mo, yung pagmamap mo dito, pag ginagawa mo yan ng buong puso mo, yung bang wala kang kailangan kahit ilalim, talagang minamap mo yan, malinis talaga, hindi ka man mapansin ng tao. Sigurado, manonotice yan ni Lord. Amen? Maging yung pagpunta natin dito ng maaga, you showed up. Di ba? Maaga ka, kahit anong dahilan, maaga ka talaga. Ayokong mali, di ba? Gusto kong pag-prepare talaga. Nakikita ni Lord lahat ng effort natin. Amen? Punta tayo sa faithfulness. A reliable steward is consistent, unwavering, and committed even when no one is watching. Okay? Di ba tayo, meron tayong CCTV dito. Pero pag naglilinis dito yung mga tao, for example, kapag andito si June, pagka naglilinis siya, minsan sinisilip ko siya sa CCTV, ano kayong ginagawa nito, di ba? Ano makikita mo talaga naglilinis siya, nililinis niya, di ba? Faithfulness, even when no one sees us.
Kasi sa lahat naman ng pagkakataon, nakikita tayo ng ating Diyos. Bawat pagbubuno mo, bawat lahat ng pagtatapat mo kay Lord. Di ba, alam mo, natutuwa nga ako sa mga nagta-tithes and offerings sa inyo. Minsan yung talagang may sentimo pa. Di ba? For example, 1,200.50. Yan, di ba? Ibig sabihin nun, grabe, tapat ako, Lord. Talagang kami, iba style namin ni Daddy Bishop, nira-round up ko. Kasi baka magkamali ako, di ba? For example, 1,700, ginagawa kong 2,000. Kasi baka meron akong hindi naisip, baka may nag-abot sa akin na hindi ko nailista, magkamali pa ako. Di baling sobra, huwag lang kulang, di ba, Lord? Amen? Kasi mas okay na yung sumobra ako, siguradong pasok sa faithfulness. Amen? Okay, so, ang sabi dyan, it is consistent, unwavering, committed even when no one is watching. Faithfulness is not about talent, but about trustworthiness. It is the inner resolve to remain true to one's calling, promises, and values. While goodness may attract attention, faithfulness keeps relationships intact and ensures long-term trust. Yeah, di ba? Yan yung faithfulness. Alam niyo, pag tayo ay faithful sa ating Panginoon, grabe. Hi, hallelujah. Amen. Surely, grabe, ang kabutihan, ganun din ang faithfulness ng ating Panginoon. Hahabulin daw tayo. Diba? Saan man tayo mapunta, kasunod natin yung praise God. Sabi ng Psalm 78:70-72, He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. Verse 71, from tending the sheep, he brought him into us to shepherd this people, Jacob of Israel, his inheritance. Anong sabi dyan sa verse 72? And David shepherded them with integrity of heart and skillful hands, he led them. Alam nyo, yung dalawa na yan, integrity of heart and skillful hands, lahat naman yan galing kay Lord. Pero i-execute mo. Are you with me, church? Tayo ang gagawa nito. Galing to kay Lord, pero tayo ang gagawa nito. Yung good stewardship, yung skillful hands, integrity of heart. Di ba? Tayo yun. Church, naku, wag nyo, don't miss this. Don't miss this. Lahat ng ibibigay, itatanim mo para sa kaharian ng Diyos. Ibabalik yan ng Panginoon. Higit, higit. Huwag mo nang isipin yung ibabalik ni Lord. Kasi yung pagtatanim mo pa lang, yung kaligayahan na naidudulot nun, the joy of serving the Lord, walang kapalit yun. The peace that transcends all understanding. Na kahit anong nangyayari sa paligid, at peace ka. Bakit at peace ka? Kahit 150, 160 na ba ang diesel ngayon? Ano na? 150, 180? Kung ano man, kahit umabot pa yan ng 200, 300, 500, di ba? Dapat at peace tayo. Bakit at peace tayo? I am faithful to the honor of the earth and everything in it. Hallelujah. Amen. Ako ay faithful, tapat sa Diyos na pinagmulan ng lahat. Hallelujah. Pinagmumulan ng lahat. Amen. Kaya nga ang tao kahit may sakit, if you have that integrity of heart, if you have that skillful hands, if you have that faithfulness, that goodness, I'm at peace. Amen? May kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. At no one can take away the joy in your hearts. Why? The joy of the Lord is your strength. Amen? Manghina man ang katawang lupa, ang Espiritu patuloy na lumalakas at lumalakas at lumalakas. Can I hear an amen? Walang makakapalit niyan. Walang makakabigay, walang tatapat niyan sa yaman ng mundong ito. Amen? Hallelujah. Now, pag-aralan natin ito. How to be a reliable steward. Dapat
Siyempre, pag-aaralan natin to. Umpisahan natin to. Sino dito yung magsisimula kang zero? Okay, magsisimula ka sa iba sa atin, negative pa. Diba? Yung iba umaabante ng konti. Diba? O yung iba sa inyo nando na sa taguktok. Pero may itataas ka pa. Okay? Dapat maging humble down tayo sa Panginoon. Lahat ng itinuturo sa atin ng Panginoon, ire-receive natin yan. Amen? Hindi lang natin matututunan, pero i-action natin ito sa ating buhay. If you want to be a reliable steward, okay, uulitin ko ulit to. Siguro pang-4 o pang-5 ko na itong sinasabi. God cannot be mocked. Whatever you sow, you shall reap. Okay? So, paano tayo magiging good steward? Una, you have to know how to receive. Okay? Kailangan matuto kang tumanggap. Okay? Because every gift is from above. Ang sabi ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Everything we have, our breath, our talents, our resources is not earned by our own strength, but entrusted by God. Authorship belongs to Him. Stewardship belongs to us. Okay? Kanino daw galing ang lahat? Sa Diyos. Sino ang tagapangasiwa? Tayo. Matuto tayong tumanggap. Di ba? Gifts of the Sovereign Holy Spirit, gifts of speaking in tongues, di ba? Gift of service, gift of prophecy, di ba? Gift of good works, binibigay yan sa Panginoon. Gift of compassionate heart, binibigay sa atin ng Panginoon. Tanggapin mo, di ba? Hindi lang naman pera sa lapi, hindi lang yan ang mga pagpapala, di ba? Napakababaw ng pagpapala niyan. May higit-higit dyan na pagpapala ang ating Panginoon. Can I hear an amen? Madami, di ba? Alam nyo, napakabuti lang talaga ng Panginoon. Binagpapala tayo ng pinansyal para naman imbis na nagpapaypay tayo dito, naka-aircon tayo. Amen? Sabihin natin, thank you, Lord. Diba? Imbis na tayo, pinaprovide ng Panginoon, pambayad ng kuryente, buwan-buwan. Sabihin natin, praise the Lord. Diba? Pinoprovide ni Lord lahat, pati pagkain natin sa araw-araw. Sabihin natin, praise the Lord. Hindi mo kailangan ng oxygen para makahinga ng maayos. Pinoprovide ni Lord. Pati kalakasan mo, pagtayo mo, hindi mo kailangan ng tungkod, hindi mo kailangan ng wheelchair. Sabihin natin, praise the Lord. If we will only appreciate everything that is in us now, masasabi mo, napakayaman ko pala. Amen? Amen? Praise the Lord. So we need to know how to receive. Dapat tumatanggap tayo galing sa Diyos. We are not owners but stewards. To receive rightly is to acknowledge that what is in our hands is a trust, not a trophy. Okay? Lalo na kapag nagkakaroon na tayo ng mga promotions, lalo na pag, lumalaki na ang sweldo mo, di ba? Ano pa? Ina-elevate, tinataas ka na ni Lord, di ba? Always humble down ourselves before the Lord. Tatanggap tayo, but always acknowledge, lahat ng meron ako ay para sa Panginoon. Amen? Can I hear an amen? Kasi dapat right mindset tayo. Lahat ng meron ka, galing sa Panginoon. Pag kinuha ni Lord, huwag kang magagalit. Sa Kanya yun eh. Pinahawak lang sa'yo. Di ba? Di ba? Kaya nga yung tithing, binigyan ka ng 100%. Hindi sa'yo yung 10, ibalik mo. Di ba? Hindi ka pa nagbibigay doon. Di ba? 90% nasa iyo. Then, now you have an opportunity to give and to sow. Di ba? Pati yung giving natin, nasa sayo yun. Give with a cheerful heart. Napakabait ni Lord. Amen? Sobrang bait ni Lord. Amen? Grabe. Di ba? So we always need to see what's left in our hands and be a good steward of it. Okay? Maging yan ay physical, pinansyal, spiritual. Ilang kaluluwa ang dinidisciple mo. Tingnan mo, ayusin mo. Panalangin mo sila araw-araw. I-follow up mo sila. Diba? Ano pa? Bitbitin mo bitbitin talaga. Bitbitin mo sa church. Diba?
maging katiwa-tiwala tayo sa lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. We need to receive. Receiving with the wrong mindset breeds pride and entitlement. Receiving with the right mindset breeds gratitude and responsibility. Amen? Praise the Lord. So number 2, kailangan hindi lang tayo marunong receive, dapat marunong din tayong mag-release. We are blessed to be a blessing. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed to be a blessing. Thank you, Lord. In Genesis chapter 12, verse 2, it says, I will bless you and you will be a blessing. God's blessing are never meant to stop with us. They are rivers, not reservoirs. A river flows and gives life. A reservoir hoards and stagnates. Okay? Dapat free-flowing. Dapat umaagos. Parang paghinga lang yan. Huwag kang higop ng higop. Mamamatay talaga. Diba? Subukan nyo. Huwag kang mag-exhale. Anong mangyayari? Diba? Tinuturuan tayo ng Panginoon. Maging sa bawat segundo ng buhay mo, dapat magbigay ka. Di ba? Inhale. Exhale. Huwag lang higop ng higop. Di ba? Kailangan mag-release ka. Amen? Alam nyo, pag hindi nag-release, anong sabi dyan? Nag-i-stagnate. Alam nyo ba alam nyo ba ang stagnant water? Diyan nagsisimula ang mga, anong tawag doon yung nagiging lamok? Ha? Kiti-kiti. Bumabaho. Tama. Bumabaho. Pag hindi, alam niyo yun, yung natigil, nagiging kanal, bumabaho, nagiging burak, lifeless. Diba? That's what life is teaching us. Pero makikita mo yung river that flows, yung tuloy-tuloy. Di ba? Nakikita na kayo. Pwede kang maligo doon, di ba? Pwede kang uminom doon di ba? Malinis, di ba? Tuloy-tuloy at pakinabang. Alam nyo ba, pag natuto tayong tumanggap at matuto tayong magbigay, ako, napakasaya. Sino dito yung naramdaman mo na more blessed to give than to receive? Amen? Ang saya, di ba? Alam nyo, kapag ako nag-a-abroad, di ba pag nag-abroad, may binibigay na love gift pag si Daddy Bishop nag-preach. Pag nakuha ko na yung love gift namin, ang iniisip ko, at isipin nyo, tanong nyo sa akin kung ano iniisip ko. Pasalubong, di ba? Kasi parang sa akin, feeling ko na bless ako. Kailangan pagbalik ko, i-bless ko yung mga covenant leaders, dapat i-bless ko yung mga pastor, dapat i-bless ko yung mga anak ko, dapat i-bless ko. Di ba? Di ba? Kahit maubos yan, may babalik pa rin. Maniwala kayo sa akin, promise. Alam nyo, kahit ibigay mo, hindi papayag si Lord na mauubusan ka. Promise, di ba? Naku, grabe. Palaging may pagbabalik at may pagpapalik. Palakpakan natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. And I want to speak from my heart. I want to share with you what I am, what we are experiencing. Kasi ito yung nararanasan namin. Diba? Every time we look at our bank account, we see it not as our money, but as God's money. Sabi ko nga sa inyo pag may bibilin ako, magpapaalam muna ako kay Lord. Kasi alam ko, pera yun ni Lord, hindi ko yun pera. Are you with me? Amen? Ganon din tayo, maging sa talento mo. Diba? Maging sa kung ano ang meron ka. Diba? Yung panggumising ka ng umaga, manalangin ka naman. Kasi yung pagdilat mo pa lang ng mata mo, utang na loob mo na yun sa Diyos. Bumawi ka naman kay Lord. Di ba? Sabi sa katabi mo, bumawi ka rin kay Lord. Pagdilat ng mata mo, unahin mo rin ang Diyos. Yumuko ka, manalangin ka, pindutin mo yung cellphone mo, samahan mo kami, 5 a.m., di ba? Mag-dawn prayer tayo. Kung medyo na-late ka ng gising, 6:00, mag-morning prayer and devotion ka. Kung hindi ka pa rin nagising nun, pag gising mo, anumang oras yan, unahin mo si Lord. Amen?
Laging ibigay mo kay Lord yung the best of your time, the best of your energy, the best of your wealth, para yan sa ating Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. When blessings are kept selfishly, they die with us. But when released, they multiply and live beyond us. Praise God. Kingdom principle. God blesses us not for accumulation, but for distribution. We are conduits, not container. Ha? Nagigets nyo ba? Amen? Nagigets nyo ba? Amen? Praise the Lord. Are you with me, church? Nagkakaintindihan ba tayo? Di ba? Sino dito yung gusto mo vessel ka ni Lord? Pinagdadaluyan ka ng grasya at biyaya ng Diyos. Amen? Ito alam to ng mga nagpo-proxy. alam to ng mga nasa deliverance. Amen ba? Pag ikaw ay napagdaluyan ng paglaya ng taong miniministeryohan mo, hallelujah. Amen? Pag ikaw ay pinagdaluyan ng pagpapala ng Diyos, grabe. Amen? Mapapa-praise the Lord na lang tayo. Amen ba? Mapapasabi na lang tayong, thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ang sarap kaya na nabibigyan, pero mas masarap ang nagbibigay. Amen. Again, we are not conduits, but we are conduits. We are not containers. Hindi nag-i-stop sa atin. Are you with me, church? Kaya nga ang ministry of deliverance natin, we keep on sharing it to others, even to other churches, the body of Christ. Because, this ministry is not just meant for us to enjoy it by ourselves. It is not meant for us for us alone. No. It is meant to be shared to others. Amen. Ganun din tayo sa atin, sa lahat. Amen. And pangatlo, how to be a reliable steward, reward. Reliable stewardship bring eternal condemnation. Ang sabi ng Matthew 25:21, well done, my good and faithful servant. Pag tinuloy mo yan, you have entrusted with very little, now I'll give you much. Praise the Lord. This is the applause of heaven. Alam nyo, ayaw mo man, o alam ko gusto mo, may rewarding talaga sa heaven. Amen? May reward. Ang bait nga ng ating Panginoon eh. May reward ka na sa earth. Diba? Temporary reward. Thank you, Lord. Aba, hindi ka pa mawawala ng eternal reward. Ang gusto ng Panginoon, bibihisan ka sa lupa, bibihisan ka din sa langit. Ang gusto ng Panginoon, pagpapalain ka niya sa lupa, bibigyan ka ng bahay dito sa lupa. Amen ba? Bibigyan ka din, hindi bahay, mansyon sa langit. Amen ba? Grabe. Amen? That's how good and faithful is our God. Yung mga pagdating natin sa langit, yung mga angels na pinagtatatawag natin dito, Karina, ha? Di ba? Yung mga ministering angels, di ba? Na nakakasama natin dito sa lupa, inaabangan na tayo doon, di ba? Andito na, di ba? Prepared! Grabe, di ba? Na-imagine ko talaga yan. Di ba tayo pag nagdi-deliverance, ministering angels, di ba? Tapos pagdating doon, makikita mo na sila. Ako yung tumulong sa'yo. Ako yung kumapos. Amen. Grabe. Praise the Lord. At ang maganda dyan, the one who is seated at the throne of heaven, welcoming you. At nakaganon sa'yo. Diba? Sabi sa'yo, come now. Diba?
my good and faithful servant, well done. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Kaya wag narinig mo yun. Talaga naman, anak, well done. Ang sarap. Amen? Walang makakapalit doon. Tapos ang saya-saya mo doon, syempre ang saya-saya natin doon, ang daming lalapit sa'yo. Diba? Magpapasalamat sa'yo, salamat dahil sa'yo. Nandito ako, wala na akong pag-asa. Deads. Pero nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan at ginamit ka ng Diyos. Hallelujah. Di ba? Talaga mapapapalakpak na lang tayo doon. Hallelujah. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Tapos masasabi mo, sana madami pa. Sana mas madami pa. Sana wala akong pinalagpas na pagkakataon. Di ba? Sana lahat ng taong nakita ko na deliverance ko. Sana lahat. Sana wala akong sinayang na oras nung ako ay nabubuhay pa sa mundong ito. Diba? Pero ang good news, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen. If a farmer were entrusted with seeds, he eats them, hunger comes. Tama ba? Pagka kumain tayo, actually, this is a fact. The more you eat, the more you become hungry. Let me repeat that again. This is scientifically proven. The more you eat, the more you become hungry. Okay? If he hides them, they rot. Pag itinago, rotten, mabubulok. Okay? If he plants them, ano mangyayari? Harvest comes. Iba ang nagtatanim. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iba ang nagtatanim. Stewardship is planting what God has placed in your hands. Amen? Hallelujah. Okay, so bago ako magtapos, meron akong isang istorya. Si Daddy Bishop, nagpipreach siya isang beses. Actually, ano pa lang siya nun, youth pastor pa lang siya nun. Nagpipreach siya. Then after nung preaching niya, may lumapit sa kanya. Kabataan, kasi youth pastor nga siya, isang kabataan. Lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, alam mo Pastor Ton, sabi sa kanyang ganun, magpapakamatay na ako sabi niyang ganun. Actually, sabi niyang ganun, pinagbigyan ko lang yung kaibigan ko. Kasi matagal na itong nagyayaya sa akin, sabi niyang ganun. Bago man lang ako magpakamatay mamaya, magsusuicide siya. Bago man lang ako magsuicide mamaya, sabi ko, pagbigyan ko na to kasi tagal na ako nayayaya. And then he came to a worship, youth service. And then si Daddy Bishop yung nagpe-preach. And then you know what? That time, nag-confess siya ng kasalanan niya, tinanggap niya si Jesus Christ as His Lord and personal Savior. And you know what? After that, wala na, tapos na. Ibig sabihin, maraming mga taon na ang nakalipas. And then before pandemic, this happened before pandemic. Before pandemic, may nag-message kay Daddy Bishop. Sabi niya, Pastor Ton, sabi niya, you remember me? Sabi niya, a youth from Wild Sons. Ako yung lumapit sa'yo na dapat magpapakamatay na ako, sabi niya ganon. Pero narinig ko ang salita ng Diyos pamamagitan ng buhay mo. At hindi ko yun itinuloy. Alam mo, sabi niya, alam mo, pastor na din ako. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi niya, pwede ba kitang ma-invite to speak? Di ba? Alam niyo, lahat ng mga tinatanim natin, hindi natin alam ang harvest. Amen? Maaring sa'yo, isang ordinaryong tao lang yan na nakaupo yan dyan, di ba? Ang hindi mo alam, yung harvest of soul ng tao na yun in the next years to come. Kaya nakikita niyo yung mga tao na to, si Alex, ganyan yan. Ganyan lang yan. Ang tindi ng prophecy dito sa batang to, di ba? Tingnan niyo yung bawat isa sa inyo, parang ordinary lang. No, we cannot underestimate
each one of us. Kasi ano ang plano ng ating Diyos sa atin? Good, pleasing, ano pa? Walang sablay, brat. Walang sablay. Perfect ka, sister. Perfect ka, brother. Hallelujah. Kung lalakaran mo ang kalooban ng ating Diyos. Be a good and faithful steward. Whatever it cost, be a reliable man and woman of God. Let us all arise. At bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos. Hallelujah.